Sa puntong ito, makakapanayam naman natin ang ipinroklamang bagong alkalde ng Ormoc City sa Leyte na ilang beses na ring tinangkang pasukin ng mundo ng politika ang aktor at atleta na si Richard Gomez. Magandang umaga po sa inyo, sir. Hi, good morning. Sir, kumusta po kayo ngayon? Matapos po kayong iproklama bilang alkalde po ng Ormoc City. Okay naman, nagpapahinga lang. Nagpapahinga. Mahaba rin kasi yung mahaba-haba yung campaign natin. Pero tonight, magsisimula na kami ng meeting together with the transition team. Correct me if I'm wrong, pero this is your fourth time to run, tama po ba? You ran for the Senate, tapos tumakbo kayo sa pagkakongresista at alkalde rin noong 2013, and finally after 4 times, ngayon kayo nanalo, sir. Tama po ba? I ran for party list. No? Una kong tumakbo sa party list, yung may ayos sa droga. No, we won 3 seats in Congress, but we were disqualified. And then I ran for Senate. I lost. I ran for Congress in our district. I was disqualified for lack of residency, even if I was living there already for 11 years. And then I lost my reality, but this time I walked it without hitches. So ano pong pakiramdam po, sir, na kumbaga para kayong never say die, ano? Ilang beses po kayong tumakbo, may times pa na na-disqualify kayo pero you never gave up on politics. Oh, ganun lang talaga. If you really want to do something good for your country, just keep on trying lang. And then ito dumating na yung panahon ngayon. Ano po sa tingin ninyo yung strategiya po ninyo ngayon at nanalo kayo? Kasi I understand nung 2013 tumakbo na rin po kayo sa pagka-alkalde but you lost. Careful planning lang talaga. And then we were taking calculated risks. Tapos proper implementation lang ng planning namin for the campaign. Yun, naman. Naging positive naman yung turnout this time. How much, ilang porsyento po ng inyong pagiging artista sa tingin ninyo ang nagbigay ng edge sa inyo para manalo po sa pagka-alkalde ng Ormoc? Yung pagka-artista, ang maganda lang kasi nun, nakikilala ka kaagad. So hindi mo na kailangan magpakilala sa mga tao. You can go direct kagad dun sa na kagad yung gusto mong gawin para sa kanila. I think yun yung advantage. Saka yung advantage siguro ng pagiging artista, alam mo yung buhay natin, kahit kayo dyan as a news anchors, our lives it is an open book. So alam na kagad ng tao kung sino tayo lahat. Right. Ang lagi pong ibinabato or ipinupukol na issue sa mga tumatakbo, sa mga artista na pumapasok sa mundo ng politika, ano ba ang alam ng mga artista? Ibang totally different industry yung politics. Meron ba kayong ginawang paghahanda po, sir, para po kumbaga mas maging maalam naman po kayo sa politika para hindi po maibato sa inyo yung ganito pong complaint na artista lang yan? Madali kasi magsalita ng artista lang yan, pero kailangan makita rin nila sino ba itong artista na ito. No? Hindi naman siguro lahat ng artista bobo. Hindi naman siguro lahat ng artista puro pag-artista lang alam. Marami rin times na dapat bigyan nila ng pagkakataon yung mga artista. Kasi lang yun, yung pag-artista, trabaho lang natin yan. Wala naman tayong pinagkaiba sa ibang tao na may ibang klaseng trabaho na gusto pumasok sa politika. May mga tao na doktor, may mga abogado gusto pumasok sa politika. No? Ano po ang unang ninyong hakbang sa Ormoc, sir? Paano po magiging iba ang Ormoc kumpara po doon sa mga dating humawak po nito na alkalde, sir? Marami kasing problema sa Ormoc City. Ang bibigyan talaga namin ng focus dito, number 1, is the peace and order situation. Kasi we always believe na pag maganda ang peace and order situation, and then kasabay nito na magandang tourism program, magandang socio-economic program, madaling umunlad yung isang lugar. For example, Ormoc, yun talagang kailangan namin. That's why, hiningi ko na yung tulong ng kapulisan. Sabi ko sa kanila, tulungan nila kami na mapaayos namin yung peace and order situation. Kasi maganda yung lugar ng Ormoc eh. We have a good tourism program, no? Pag na-implement ng tama 'yon, hindi matatakot pumasok yung mga
yung mga turista. Tapos yung mga negosyante, hindi rin sila matatakot pumasok kasi magiging peaceful yung lugar. Alright. Maraming salamat po sa inyo and congratulations po mga kapuso Richard Gomez, ang bagong proklamang alkalde ng Ormoc City. Thank you so much. All the best.